Okay, magandang araw Pilipinas, lalong-lalo na po sa ating mga kasama Luzon, Visayas, Mindanao. At lalong-lalo na po sa ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito nga pala, thank you nga pala kay Atty. Claire Castro, no? Sa kanya pong message para sa akin. At syempre sa ilan pang mga politiko, lalong-lalo na po kay Madam, tawag nito, nakalimutan ko yung pangalan. Basta salamat, nakalimutan ko tuloy. Siyempre sa mga katropa natin, lalong-lalo na sa aking mga kamista, no? At salamat po sa inyong lahat, lalong-lalo po sa nagpapaabot ng kanilang kumbaga sa yung mga dasal, no, para sa akin, lalong-lalo na sa mga talagang lalong-lalo na sa partner ko na talagang walang sawa na todo suporta sa atin, no? Kasi nanonood yung aking mga kabady, no? So, bagong lahat din, pinasasalamatan ko din po lalong-lalo na yung ating mga subscriber na talagang nag-aalala para sa akin. Pero ang masasabi ko lamang po, huwag po kayong mag-aalala. Dahil sa totoo lang, sa mga hindi po nakakaalam, ako po ay nasa mabuti namang kalagayan. No? Hindi po katulad ng iniisip ng mga kalaban natin na parang kung ano lang iniisip nila, yun lang, pero hindi nila alam ang katotohanan, di ba? So, ngayon po, kung magtataka kayo, ako po mismo ay nasa loob po ng kampo. So, salamat at kahapon, yun, kasama kong kumakain yung ating mga katropa, no? Nagkaroon kami ng bonding, nagkaroon kami ng pag-uusap, yun nga, isa sa napag-usapan namin, yung pananakot sa akin ng mga muklo. Kaya nga kahapon pinagtatawanan na lang namin yung mga nababasa namin doon sa video ko na nananakot pati doon sa messenger. Yun nga, sabi nga ng mga kasama ko, yung mga muklo pa naman na yan, hanggang hanggang salita lang, hanggang pananakot lang yung mga yan. Dahil muklo nga hindi naman yan totoong mga Muslim. Dahil ang totoong mga Muslim, sa grupo ko, sa aming batch, na marami akong kasamang mga sinasabi nating tunay na sundalo na talagang sumusunod sa aral ni Allah. Kaya maging sila, sang-ayon sa sinasabi ko, mga muklo yang mga yan. Biro mo, nakahawak lang ng armas. Akala mo kung sino na. Yung iba, pinapakitaan pa ako ng kutsilyo, samurai, nagpapasa sa akin ng kung ano-anong mga video, tinatakot tayo sa armas. Sasabihin ko lang doon sa mga muklo, huwag kayong masyadong, baka mamaya pagkaharap nyo na ako tulad ng sinasabi ko baka mamaya lumuhod kayo sa harapan ko. Huwag kayong masyado, lalong-lalo na yung mga mukhang gusgusin na mga muklo na hindi man lamang marunong mag-ahit ng mga balbas, yung mga mukhang wag yung sayangin ang buhay ninyo. Ako na nagsasabi sa inyo, wag mong sasayangin ang buhay. Tsaka kung magbabanta ka sa akin, ito, bibigyan ko na rin kayo ng kung gusto nyo malaman kung nasaan yung exact location ko, yan. Nasa lugar po ako ng Zamboanga, Sibugay, Ipil. Nasa bukid po ako ng Timalang. Doon ako umuwi palagi, Timalang. So ngayon, nasa kampo kasi ako, dahil nga alam niyo naman, may obligasyon din tayo. Tulad ng sinasabi ko, hindi lamang tayo nagbablog, tayo may obligasyon din para sa taong bayan. Kailangan nating protektahan ang ating mga kababayan laban sa mga sinasabi nating mga bandido, mga kriminal, mga lalong-lalo na sa mga teroristang muklo. Yan po ang binabantayan natin dyan, yung mga teroristang muklo na sabi ko nga, pagka ito kumilos ng hindi maganda, lalong-lalo na election dyan sa barn, yan po, isa sa binabantayan namin yan. Kaya sabi ko nga, gumalaw-galaw lang hindi maganda itong mga muklong ito, ay number 1 na ako. Iisa-isahin ko itong talagang, ewan ko lang, baka pagkasyahin ko sa isang mobile o sa isang 6x yung 1,000 muklo, no? Baka magkasya sa sobrang kayabangan ng mga muklong ito, ng mga gusgusin. Ngayon, salamat sa mga kasama natin na talagang todo suporta. So nag-request kasi yung aking CEO na para protektado ako, dito muna ako sa loob ng kampo dahil
para makita yung kayabangan ng mga muklo na yan, kung kaya ba talaga nila ako, no? So, ngayon, sinasabi ko na sa inyo ngayon kung nasaan ako. Tingnan natin ngayon, ha? Tingnan natin, nagtatanong kasi, nasaan ka? Anong tama address mo? O, tingnan natin kung talagang kaya nyo. Ha? O, mayroon pa nagpakita sa akin ng ano, ang tawag nito? Armalite, tapos M23. Oh, yan, yung pagmumukhang yan, oh, yung mukhang gusgusin. Nakala mo naman, sundalo. Ha? Ano lang naman yan, isang, kumbaga, ang tawag kasi namin dito, maliban na bandido, ito yung tinatawag natin ng mga terorista. No? Walang kadala-dala, maraming yan, dyan sa mga muklo. Ang problema sa mga to, magagaling magsiporo, magaling kinaya mauti. Mas malalakas pa yung armas na mauti dyan nung nagyabang sa pamahalaan. Nung pinasok na namin, pinuntahan namin doon sa loob mismo ng Marawi, ano nangyari doon sa mga mayayabang na muklo? Di ubos. O di ngayon, nangamote sila. O, sabi ko nga, pinagyayabangan ako sa armas na dala niya. Tingnan nyo, tinatakot ako. Hindi niya alam kung ano yung dinadala ko din. O, itong dinadala ko, ayan o, nakita mo yan? Nakita mo na sa likuran ko? Sa tingin mo kaya pag tinira kita nitong aking tangkid de guerra, may matira pa sa'yo? Oh, yan ang sinasabi ko sa inyo. Puro yabang lang kayo, mga muklo kayo. Binigyan lang namin kayo ng pagkakataon na makahawak ng armas dahil nga sa nagmakaawa kayo sa pamahalaan na kung pwede, bigyan kayo ng armas para makatulong kayo. O para naman hindi sabing inaapi kayo ng pamahalaan, binibigyan kayo ngayon ng karapatan na humawak ng ganyan para makatulong. Pero hindi dapat ipagyabang, lalong-lalo na sa isang katulad ko. Ito lang sasabihin ko sa inyo, kayong mga muklo kayo. Hindi ako nag-iisa tulad ng sinabi ko at sa inaakala ninyo nag-iisa ako, tulad ng sinabi ko. Kung marami kayong mga muklo na nagagalit sa akin, mas maraming mga tunay na Muslim na nagmamahal sa akin. At nauunawaan nila at naiintindihan ang ibig kong sabihin at ang pinaglalaban ko. Ngayon, pinagmamalaki nila, mayroon pang nagpakita sa akin na na mga muklo, na mga gusgusin, na hindi ko alam kung mga taga-benta ng bakal bote na hindi yata nagpapagupit, no? Tinatakot pa ako. Akala nila sila lang may hukbo. Yung itsura ng mga ito, akala mo talaga talagang lalaban talaga. Akala mo kumpleto sa training, akala mo talaga may pinag-aralan pagdating sa kombatan. Hindi nga ako nagyabang Tatanungin ko kayo, kayong mga muklo, kaya nyo yung mga militar? Hindi. Magsalita kayo ngayon. Pag pinagmamalaki nyo sa akin, may grupo kayo, may kayo, ganyan kayo. Mamaya, pag nandyan na kami, marami pa naman ako na-encounter, sa totoo lang, mga kababayan marami akong na-encounter na mga muklo na akala mo kung sinong matatapang. Pero pag nandun na kami sa location, pag wala na, hindi na malaman kung anong gagawin ng muklo. Tapos ito pa, yung pinapakalat ngayon nila, na sinasabi nilang ako daw ay si Q sa Bulacan. Hello? Ako si Q sa Bulacan? Pero sa bagay, pwede niya itanong sa Sosya Di ba may Sosya? Pwede niya itanong, ilan lang naman ng agency, security agency sa Bulacan. Di naman siguro aabot ng, di naman aabot ng mga 10 o 20 agencies yung nandiyan dyan. Pwede niya ipagtanong, may mga nasa gobyerno naman na mga, baka may mga nasa gobyerno dyan, na mga muklo din. Hindi yung mga matitinong Muslim, alam ko, may mga nasa gobyerno mga muklo Di ba? Ba't hindi niya ipagtanong para ma-confirm ninyo? Hindi yun alam nyo kayong mga muklo kayo, meron pa ganun-ganun sa akin sa samurai. Sabi ko nga, talaga naman. Talagang, yung iba naman, nakikisaw-saw na lang para lang magkaroon ng views yung mga Facebook nila. Sabi nila, nagpapasikat lang daw ako. Sabi ko nga, mga bobo talaga tong mga to. Hindi nila alam, bago ko pa tinapik, yung mga muklo na yan, dati na akong sikat. Panahon pa lang ni Arnie Tevez, sikat na si Supremo Epifanio Labrador. Panahon pa lang ni Tevez. Kaya huwag niyo sabihin nagpapasikat ako dahil matagal na akong sikat. At pangalawa, sobra na ako sa pagiging vlogger dahil meron na akong meron na akong YouTube button. Kaya huwag niyo sabihin nagpapasikat lang ako dahil matagal na akong sikat.
Ha? Panahon pa lang ng iglesia ni Tokmol, yung mga igling, tinitira ko na yan. Doon pa lang, sikat na ako. Ha? Pero, uulitin ko, hindi ko nila yung lahat ng iglesia na kung saan ay totoong naglilingkod sa Diyos. Ha? Lalong-lalo na si Ka Angel Manalo. Hindi ko po dinadama yung tao na yan. Lalong-lalo na yung mama niya, yung mga kasama nila. Ako'y gumagalang po sa mga iglesia ni Cristo na ito. Dahil sila po ang totoong iglesia ni Cristo. No? So ngayon, mabalik tayo dito sa kung ano-anong mga fake news. Kasi nahuli na daw ako. Kasi mayroon pa ako nakita, nagmamakaawa daw ako. Hello! Ay nako, nagpapatawa. Yung iba, sinaano na lang, kumbaga sumasabay na lang, ginagawang content yung topic ko para pagkakitaan nila. Wala ba kayong sariling content? Bakit yung content ko, yung vlog ko ang pinagkakakitaan ninyo kayo mga muklo kayo? Dahil walang nanonood sa inyo? Ha? Dahil walang nanonood sa inyo, di ba? Oh. Pero sige lang, baka makatulong ako sa inyo. Yung iba, para lamang sumikat, kunyari naghahamon pa sa akin. Yung iba naman mga muklo, ang lakas-lakas maghamon. Ngayon naman, pag sinabi ko na yung location ko, o narinig nyo naman yung location ko ngayon, lalong-lalo na yung isang muklo na security, nakala mo kung sino mahinahon. Pero inimbestigahan ko yan dahil marami tayong connection sa Nika. Inimbestigahan ko yung muklo na yan, ilang beses na palang nabugbog tong taong ito dahil sa kayabangan nito. Diba? Ngayon, may pinapakalat silang video na humihingi daw ako ng tawad sa mga Muslim. No? Na mga muklo. Ha? Mga muklo. Sabi ko naman ba, ayos Tapos hindi namin pa nilang video, yun yung paghingi ko ng tawad sa mga iglesia o tunay na iglesia ni Cristo na kung saan ay nadamay nga naman doon sa aking galit sa mga igling na kung saan nakikisawsaw sa usapin ng politika. No? So talagang magagaling itong mga muklong ito, pero kahit anong gawin ninyo, habang tumatagal at habang kayo ay nananakot sa akin, mas dumadami ang sumusuporta sa akin. At mas lalong lumalakas si Epifanio Labrador sapagkat mas lalong rumarami ang mga tao, mga Pilipino na nakikiisa sa akin. No? O ito pa, may pinapakalit pa sila na ako daw ay wanted sa gobyerno, sa INC, saan pa ba? Sa mga DDS, lalong-lalo na sa mga Muslim. Hello! Ano na naman mga fake news yan? Wala na ba kayong ibang magagawa kundi gumawa ng fake news laban sa akin? Ha? Sa tingin ninyo, makakapasok ba ako sa kampo ng Armed Forces of the Philippines kung ako ay wanted? Ha? Sa tingin nyo? Ha? Mag-isip daw kayo mga kababayan. Magaling talaga itong mga muklong ito. Magaling talaga yung mga kalaban natin para lang sirain tayo. Gumagawa ng kung ano-anong mga issue. Kaya nga dati na nilang ini-issue sa akin yan. Kasi wanted sa ganito, wanted sa ganon, lahat na. Kesyo rapist, kesyo ganon. Kaya pala hanggang ngayon, walang pulis, walang kahit ano. Kesyo wanted daw ako sa Silay at yan yung pangalan ko. Mga tanga, mga bobo. Yes, aaminin ko sa inyo totoo. Yung pangalan kong Epifanio Labrador, hindi ko yan tunay na pangalan. Hindi ko tunay na pangalan yan. Yes, aaminin ko. Pero, mas lalong hindi ko naman aaminin na ang pangalan ko, Richard Palacio, ano pa yung iba? Ano sinasabi nilang pangalan pa na iba? Kung ano-ano mga pangalan nila sinasabi. Ha? Hindi yan ang original na pangalan ko. Hindi yan ang mga kung ano nung pinakakalat nila kasi wanted, nagnakaw ng ganito, nagnakaw ng ganyan. Hello! Ayan ang sinasabi natin. Pero hindi na ako magtataka. Kung si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at yung iba pang mga kasama natin politiko ay nagagawa nilang siraan na kung ano-ano, kesyo ganito, kesyo ganyan, kesyo ganon, kesyo adik, kesyo bangag, hindi na ako magtataka na kaya rin nilang gawin sa akin yun. Lalong-lalo na kapag yung isang tao hindi nila kayang patayin, hindi nila kayang itumba. Kaya sa pamamagitan ng social media, gagawa sila ng kung ano-ano mga paninira para siraan tayo. Ito, awareness lang din para sa mga Pilipino. Lahat na.
mag-ingat kayo sa social media. Dahil alam naman natin na ang pinaka magaling gumawa ng fake news, kaya nga maraming mga DDS ang nakukulong dahil dyan sila expert. Nalala ninyo? Ilan na mga DDS, ilan na mga supporters ng mga Duterte, mga muklo, mga kunang nakulong dahil sa pagiging fake news. Marami na. Kaya galit na galit sila kay PBBM dahil hindi nila kayang tibagin si PBBM. Kaya sa pamamagitan ng sarit-saring mga fake news, ginagawa nila. Pero sa awat tulong ng Diyos, at syempre sa suporta na rin ng aking mga kapatid, o lalong-lalo na sa aking mga kapatid, salamat sa inyong suporta. Sabi nga ng dalawa kong utol, sasama sila. Kung ano-ano mang mangyari, lalaban din sila. Kung nandiyan yung mga muklo na yan. Salamat, lalong-lalo na sa mga kumpare ko, kaibigan ko, lalong-lalo na sa mga naging kakosa ko minsan sa loob ng bilangguan dahil nga tayo ay nakadisgrasya dahil sa kayabangan ng isang tao, pero awat tulong ng Diyos dahil nga lumabas na tayo ay self-defense lamang, nakalaya din tayo agad. Kaya minsan ko rin nakasama yung ating mga kasamang tawag nito, Batang Mindanao. Kaya ako rin ay may tatak ng Batang Mindanao. At kung naalala ko pa, ang naging bosyo namin noon ay si Dulap. No? Dulap. Yan din ang bosyo dyan sa Zamboanga City. Alam na alam yan ng mga kakosa natin, no? At marami din sa mga kakosa natin ang talagang nagpapaabot ng kanilang suporta dahil kilalang kilala nila ako, alam nila ang ugali ko, alam nila ang pagkatao ko, kung gaano tayo tumatayo sa kabutihan, no? So ito pa, mensahe ko lang din sa mga kapatid nating leader ng Muslim na lalong-lalo na mga professional kayo at malalim na ang inyong pangunawa. Huwag kayong magpapadala sa mga putol-putol na video. Dapat, ang mensahe ko lang sa inyo, bago nyo paniwalaan yung mga pinapakalat na video ng mga muklong mga Duterte na naghahanap lang ng kakampi, panoorin nyo yung buong video po na aking pinalalabas para maintindihan ninyo na hindi ko po nilalahat. Ang sinasabihan ko lang po ay walang iba, kundi yung mga Muslim na muklo na sumusunod sa mga politikong gahaman sa pera at kapangyarihan at nanggugulo sa bansang ito. So ngayon, para naman sa mga nagtatanong, bakit daw galit na galit ako kay Robin Padilla? Ito, sasabihin ko na sa inyo Sinong hindi magagalit kay Robin Padilla? Unang-una, traidor siya, sinungaling siya, at anay siya, lalong-lalo na sa Armed Forces of the Philippines. Isa pala siyang NPA, tapos pumasok siya dito. Ano tawag doon? Ano sa tingin ninyo dapat naming maging pakiramdam namin? Matuwa kami sa kanya? Natural, hindi. Pangalawa, ba't ako galit sa kanya personally? Dahil isa ako sa bumoto sa kanya. At nung panahon ng kasikatan ko nung tinitira ko si Arnie Tevez, nang hingi ng tulong sa akin si Robin Padilla sa pamamagitan ng staff niya o ng mga tao niya. At sinasabing suportahan si Robin Padilla sapagkat pag may Robin Padilla sa Senado, may pagbabago. Kaya ako galit na galit dahil ako ay nagago, naloko ng isang muklo. Na kung saan kaya lamang nag-Muslim para lamang makatira ng napakaraming babae. Buti sana kung inaasawa niya mga Muslim. Hindi nyo nararamdaman, hindi nyo nakikita. Sa sobrang sigurista ni Robin Padilla, nag-Muslim. Pero ang gusto niyang asawahin, mga Christian para walang dore. Tapos tatanungin niyo ako, ba't ako galit? Kahit sinong Pilipino, galit na galit kay Robin Padilla. Lalong-lalo na sa usapin ng West Philippine Sea, na kung saan tuwang-tuwa siya. Kapag naririnig ng inaapi, binababoy yung mga sundalo doon, samantalang membro naman pala siya ng Armed Forces of the Philippines. Anong gusto niya maging pakiramdam ko sa kanya at anong gusto niyong gawin ko sa kanya? Pasalamatan? At hindi magsalita tungkol sa kanyang mga kabalbalan, kalokohan, katarantaduhan, kahayupan, katraiduran? May video ko niyan. Doon sa sinasabi niya. Tungkol doon sa West Philippine Sea. Pinagmumukha pa niya ang may kasalanan, tayo, yung bansang ito. Di ba? Yun lang. Kaya sa mga kababayan nating mga Muslim,
Huwag po kayo maniniwala sa mga pinapakalat ng mga buklong ito. Gusto lang nilang gamitin kayo para magalit sa akin. Ito nga po pala, no, mayroon din nagsasabi, ba't ako galit na galit sa mga DDS? Hindi naman daw sila nakikialam sa akin, kahit makabangag ako. Eh yun nga eh. Kaya ako nagagalit, ha? Dahil sinasabihan ninyo na makabangag ako. Anong ibig sabihin nun? Hinuhusgahan nyo na ako ay maka-addict. Ha? Sa totoo lang, kayong mga muklo, kayong mga DDS, ang galing-galing ninyo magsalita na ang Pangulo ay bangag. Anong ebidensya ninyo? Tingnan nyo nga, makikita nyo naman sa itsura ng isang tao kung sino ang bangag. Sa pagpapalaki pa lang ng magulang sa kanyang mga anak, makikita mo na kapag bangag ang magulang, bangag din ang mga anak. Oh, nakikita nyo yung picture na to? Ikumpara nyo daw, sino dyan yung mukhang bangag? Itong tatlong ito na mukhang, ewan ko, sang imbornal galing to, o itong tatlong ito na tingnan nyo. Ha? Tinatawag yung bangag, yung isang pangulo na nagpapalaki ng maayos sa kanyang mga anak. Makikita nyo naman kung bangag ang isang tao, di ba? Kaya ako nagagalit, dahil ang hilig-hilig ninyong manghusga, manira, pero kapag kami ang nagsalita, umaalma kayo dahil nasusugatan kayo sa katotohanan. Ha? Tandaan ninyo, ang totoong bangag, makikita yan sa kilos, sa pag-uugali. Dahil ang espiritu ng droga, makikita mo yan sa ginagawa ng isang tao. Yan ba sinasabi ninyong bangag? Si Duterte ang umamin na gumagamit siya ng pinagbabawal na gamot. Fentanyl. Sabi ng mga doktor, overdose na yung pag-inom ninyo. Correct. At nakaka-addict na nga raw. At Correct. kayo raw ang number 1 drug addict. Correct. Nilagay ko lahat. Magandang feeling. At si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kahit ganun niyang kapayat, never yan gumamit ng droga. At kung bangag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ay di sana hindi niya pinaalis dito yung mga kilalang drug lords sa Pilipinas, kagaya ni Michael Yang at iba pang mga kilalang mga drug lords na sa listahan ng PIDEA. Tapos ito pa, sinasabihan ninyong bangag si PBBM. May makadiyos ba na bangag? Ibig sabihin pala sa inyo, yung hindi naniniwala sa Diyos na katulad ni Sara Duterte at minumura lamang ang Diyos, yun ang totoong mabuting tao at hindi bangag? Yun ba yun? Kaya ako galit sa inyo kasi umaapo yung kabubuhan ninyo eh. Kung sino pa yung taong minumura lang ang Diyos at hindi naniniwala sa Diyos, yun ang sinasabi ninyong matino. Pero yung isang taong sobrang paggalang sa Diyos at sa batas, yun ang tinatawag ninyong bangag. Ngayon, sino ngayon ang bangag? Sino ngayon ang may problema sa utak? Kayo. Ito pa. Kaya ako nagagalit sa inyo dahil, ewan ko kung talagang bulag kayo o baka mga NPA din kayo o mga komunista din kayo. Ha? Ako sa totoo lang, ayaw ko sanang ipakita itong video ito dahil naaawa na ako sa inyo dahil bumabalik sa inyo yung mga kalokohan ninyo. Ha? Sinasabi ninyo na si Duterte ay hindi NPA. Ha? Galit sa NPA. Pero ano to? Pakinggan ninyo. Panoorin ninyo. Hoy ang NPA! Mabuhay! Hoy ang NPA! Mabuhay! Oh. Tapos, bulag pa rin kayo sa katotohanan. Kaya nga ako, hindi na ako naniniwala na itong mga ito, yung mga nasa social media, mga ano yan eh. Mga ordinaryong tao lang yun eh. Malamang mga ano to eh, mga komunista to eh. 'Di ba? Pero ganun pa man, nagpapasalamat pa rin ako dahil sa kabila ng maraming mga ayaw kay PBBM dahil nga siya ay mabait, matalino, magalang, makadiyos, hamak naman na 99% ng mga Pilipino ang gusto siya. So iilan lamang itong mga muklong ito na gumagawa ng mga kalokohan, itong mga DDS, itong mga Maka Duterte, pero okay lang. Tulad ng sinabi ko, hindi pa rin kayo magwawagi, lalong-lalo na yung Sara Duterte ninyo. Yung Sara Duterte ninyo ay malapit ng makulong. At kung di ako nagkakamali, pati itong mga kapatid niya, si Paulo Duterte, si Baste, mukhang wala na matitira. Ito si Robin, makukulong na rin. Si Bongo, makukulong na rin. So wala na. Ito pa pala, may nalimutan ako. Meron nagme-message sa akin
na napakabobo ko daw. Kasi nakikipaglaban daw ako sa wala naman daw ako mapapala. Ganon? Baka kayo yung walang napapala. Sa totoo lang, yung nakikita ninyong sitwasyon ko, aaminin ko na sa inyo yung totoo. Yes, lagi akong nasa gubat. Kaya ako laging nasa gubat, ikaw na mag-scout ranger. Wala naman siguro yung scout ranger na laging nasa patag. Natural, nasa gubat ako palagi. Kasi, hindi naman ako, buti sana kung security guard ako, hindi sana nasa guardhouse ako lagi. Buti sana kung police ako, hindi sana nandiyan lang ako sa police station palagi. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit ako laging nasa gubat. Kaya nga tulad ng sinasabi ko, ngayon sinabi ko na kung nasaan ako, nasaan yung location ko. Ngayon, para magbibigay ako ng pattern, no? Yung location, tapos yung ko, puntahan nyo ko. Puntahan nyo ko, lalong-lalo na dun sa mga ginagamit yung pagiging viral ng mga video ko. Kunyari, matapang sila, itong mga muklong ito, iisa-isahin ko na tingnan natin kasi iko-content ko to isa-isa kasi para makita yung tapang ng mga ito. Kung talaga matatapang itong mga ito, kung aakyat ba sila sa lugar ko. Bibidyohan ko ako mismo doon sa mga nagbanta sa akin at nanggahamon, iisa-isahin ko kayo titignan ko kung talagang matapang kayo. Pumunta kayo sa akin at tignan ko kung talagang kaya mong kasi marami kayo sinasabing pananakot sa akin Kaya kayo ang gagawin ko ngayong content. So yun lang, mensahe ko sa mga muklo na nananakot sa akin, isa na kayo sa magiging content ko. Iisa-isahin ko kayo. Tingnan natin kung sino ang makakatupad ng kanyang paghamon sa akin. Masyado kasi kayong naging kampante. Akala nyo, nag-iisa talaga ako. Akala nyo talaga, yun na lang talaga ako. Diyan kayo nagkamali. Dahil akala ninyo, kung ano lang nakikita ninyo, yun lang yun. Diyan kayo nagkamali. So sa mga kababayan natin, Luzon, Visayas, Mindanao, lalong-lalo na sa lahat ng mga supporters natin, especially sa ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maraming salamat po sa inyong lahat. So muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan, maraming salamat po.